At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Undersecretary Albert Domingo mula sa Department of Health. Yusek, Albert, kinilala po ng World Health Organization ang mahalagang papel ng Pilipinas sa pagpapalakas ng global health workforce. Ano po ang detalye nito at paano po binabalanse ng DOH yung pagtulong sa ibang bansa na nangangailangan ng mga nurse habang tinitiyak na hindi napapabayaan ang pangangailangan ng mga ospital at pasyente dito po sa ating bansa? Yes, Joshua, kakabalik lang po ng ating Department of Health mula sa 79th World Health Assembly sa Geneva, Switzerland noong nakaraang linggo. Ang isa sa maraming mga nagawa natin, itong sinasabing Resolution on the WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel. Ano pong ibig sabihin nito, Joshua, sa ating mga kababayan? Matagal na po ang ating Pilipinas na nagbibigay nga ng ating mga nurses. Saludo tayo sa ating mga magagaling na nurses at hindi lang nurses, mga doktor, mga midwife, mga caregiver. Ang tanong, ano ba ang nagiging benepisyo para sa atin? At yan yung binabalanse ng ating Department of Health. Dahil sa nagkaroon tayo ng Code of Practice on International Recruitment, ang mangyayari po at sinagundahan ito, Joshua, hindi lamang ng isa, dalawa, 33 co-sponsors, mga bansa po ito, no, internationally, na kailangan kapag ang isang destination country or yung nagre-recruit ng ating mga nurse ay kukuha ng nurse mula sa atin, ay dapat tumutulong siya. Paano siya tutulong? Mga scholarship, mga tulong sa ospital ng Pilipinas, at hindi lang to para sa Pilipinas, ngunit para sa iba pang mga bansa tulad natin na pinanggagalingan ng mga nurses sa buong mundo. Okay, so give and take ang PEG. Yes, kasi dati take and take lang yung nangyayari. So ngayon, ipinaglalaban ni Secretary Herbosa sa utos ng Pangulong Marcos, hindi lamang yung pagbigay ng mga nurses, pero yung kapakanan ng mga naiiwan dito sa ating bansa. Alright. Yusek, binigyan din po ng WHO ang kahalagahan ng kooperasyon ng mga bansa laban naman po sa mga nakamamatay na sakit at virus. At sa panahon nga po ng mga bagong banta sa kalusugan sa buong mundo, paano po nakikipagtulungan ng Pilipinas sa WHO para pumapanatili na ligtas at handa ang ating mga kababayan? Joshua, balitang-balita ngayon, no, ongoing yung Ebola, yung Bundibugyo virus outbreak sa Democratic Republic of the Congo at sa Uganda. Siguro magtataka ang ating mga kababayan, bakit nakakaiwas tayo dun sa pangyayari yun? Bakit hindi nakakarating sa atin yung Ebola? Dahil sa pakikipagtulungan ng Pilipinas sa World Health Organization at sa mga ibang bansa. Ito po yung sinasabi natin na International Health Regulations or yung IHR. Bago pa man po pumutok sa balita, alam na po ng Department of Health kasi mismong WHO ang nagsasabi sa atin may nangyayaring ganito sa Democratic Republic of the Congo o kaya may nakitang bagong virus na ganyan para alerto ang ating Bureau of Quarantine, hindi tayo nadadatnan na natutulog, sabi nga nila. Okay. Well, kaugnay naman, Yusek, ng World Health Assembly, nagkaisa naman ng Pilipinas at United Arab Emirates para po palakasin ang proteksyon sa kalusugan ng ating mga OFW. Kabilang nga po ang posibleng pagkakaroon ng mas maayos na health insurance coverage at health education. Paano po may kinabang ang mga Pilipino nagtatrabaho sa UAE sa mga hakbang na ito, lalo na po sa pag-iwas at pagpapagamot ng iba't ibang mga sakit? Yes, Joshua. Diyan sa bilateral meeting na yun, ibig sabihin mga bansa nagkita-kita, no? Kasama po tayo dyan na-meet namin yung Minister or yung Associate Minister of Health ng United Arab Emirates. At isa sa mga sinabi niya is, paano daw yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa UAE, umaabot ba doon yung PhilHealth nila at nagkakaroon ba ng pagkakataon? At ang sagot ng ating kalihim ni Secretary Ted Herbosa, yan ang dapat nangyayari. Dapat kinikilala kung ano yung binabayaran ng ating mga OFW na premium dito ay nagagamit rin dun sa mga bansa na pinupuntahan nila. Opo, merong mga insurance dun sa UAE, sa iba pa, mga Kuwait, and so on and so forth. Pero karaniwan, iba pang bayad yung nangyayari. Ang naging mungkahi dito is kung ano yung binabayaran ng OFW dito sa Pilipinas ay magagamit rin pagdating dun sa UAE. At yan yung binabalangkas na ngayon. Okay, magandang balita yan. Sana maisulong. Yes. Well, Yusek, sa patuloy naman po na koordinasyon naman ng DOH, WHO, DMW, DFA at ng pamahalaan ng Netherlands, kaugnay naman po nitong hantavirus cases sa MV Hondius, paano po tinitiyak ng DOH na ligtas, maayos ang kalagayan at nabibigyan po ng sapat na medikal na pag-aalaga yung 38 Pilipino
na crew members habang isinasailalim po sila sa quarantine sa Netherlands? Yes, Joshua. Dahil na rin sa ating pakikipagtulungan sa World Health Organization at sa ating pagdalo dun sa World Health Assembly, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Pag World Health Assembly kasi, Joshua, every year nangyayari yan simula 1948. Lahat ng mga Secretary of Health at ang kasama yung mga Department of Health nakikita sa buong mundo. Andun, na-meet natin, nakikita natin sa TV ngayon, yan po yung Minister of Health, yung ating babae na kasama ni Secretary Erbosa. Siya po yung Minister of Health, Secretary of Health ng Netherlands, na siyang nangangalaga ngayon sa kapakanan ng ating 38 ng mga Pilipino na sila nga yung nag-uwi dun sa barkong Hondius. Ni isa sa mga 38 ay dinapuan, awa ng Diyos, at tumatakbo lamang hanggang middle of June, thereabouts, yung quarantine nila. After that, yung iba sa kanila baka tumuloy sa trabaho at meron pa rin silang kontrata, yung iba baka magpa-repatriate na. Pero dahil sa kooperasyon sa World Health Organization at sa Netherlands at iba pang bansa, naiiwasan natin na maapektuhan ang ating mga kababayan. Alright, on that note, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga impormasyon at update na inyong ibinahagi sa amin mula yan sa Department of Health. Salamat rin po, Joshua. Thank you, Yusek.